Hi guys! So, life update lang, no? Today is May 29 at 2 years nang wala si Daddy. So, yun. Itong Sunday, bumisita na kami sa kanya. Then, itong darating ng Sunday, bibisita ulit kami. Yun nga lang guys, starting June 3, hindi na ako manager. Ang daming ganap magmula nung Lunes pa. Monday ko nalaman yun, nung nakaraang Monday ko yung nalaman yung regarding doon kasi nagkaroon ng mga transition na kung ano-ano. Ayun, yung totolo-tolong guest ko nakatrabaho, yun ang naging manager. Tapos yung manager ng kabila, yun ang pumalit sa akin. So ako naging assistant. Bakit ganun nangyari? May nag-resign sa amin yung assistant ko, napunta doon. Hindi niya rin kinaya yung pressure dito sa sales. So yun, siguro ang goal is bagong mamumuno, tignan natin kung kakayanin nila yun, no? Para maramdaman niya yung pressure ng pag-handle ng accounts. So ngayon, yung dumating sa amin na nag-apply, naging manager agad, alaki agad ng sahod, alaki agad ng allowance. Wala akong kailangang ikumpara doon kasi mamaya sabihin pa nga sa akin, ano ba ambag ko? Ano ba nabahagi ko doon sa company? Kumbaga, naiambag. Yun. So ako, sa sarili ko, alam ko na yung mga accounts na nawala, yung accounts na mga topalo na ayos ko, yung ibang for payment nila na ayos ko. Tapos natutunan ko mag-isa yung mga portal na dapat sana may nagte-train sa akin kaso wala. So yun, sa part ko as a leader doon na nag-handle sa loob ng 4 na taon, masakit siya sa akin kasi ako nag-handle nun eh. Ako lahat yun. Yung pressure, yung sakit sa ulo, yung stress, lahat-lahat. Tapos biglang sa isang pitik lang, sa isang ganyan lang, naglaho lahat. Yun yung naiambag ko. Sa bidding, nanalo ako. Yun nga lang kasi, yung pumasok nitong bago, yung mga customer nila noon, sa company na pinanggalingan niya, ipinasok niya ngayon dito sa amin. So, yun yung malaking contribution niya doon sa company. Which is, if i-compare siya doon sa ginawa ko, kulang pa. So, yun na lang iniisip ko. So, as a leader, everyday nakukulangan ako sa sarili ko kasi alam ko na meron pang mga ahente na hindi sumusunod sa akin. Yun ay dahil wala naman ako ibang pagsusumbungan. Kanya-kanya yung mga tao doon nagligtas sa sarili nila. Tapos pagka nag-report ako sa mas ahead sa akin, papakinggan lang ako pero hindi ako a-actionan. Baka nga i-chismis pa ako, ikwento pa ako. So, yun. Pero itong pumalit, dikit siya dun sa taas. So yun, gano'n na lang. Dikit siya dun sa taas. So marami siyang nababypass. If yung siya, yung sumunod na mataas ang position sa kanya, nag-report siya, tapos hindi siya inaksyonan, ang next na pupuntahan na niya, yung kadikit niya, yung pinakamataas. So, pag nakarating yun sa pinakamataas, lahat ng nasa baba, mayayari yun, mapapagalitan, gano'n. So, ayun. Kaya, every time na siya ang kumikilos, lahat ng tao doon, alerto. Bakit? Kasi, gano'n nga. Ako, compare naman sa akin, hindi ako dumidikit. Doon sa pinakamataas, every time na nandyan siya, nire-respect ko lang siya na, yun, good morning, ganyan. Yung literal na trabaho ko, ito. Tapos kung may report kami sa labas, yan, ito yung mga nangyari. Magre-report yung ahente ko sa group. Then pagbalik namin sa opisina, pupunta kami sa kanya. So yun,
Ako, hinahanapan ko rin ng butas yung sarili ko kung saan ako nagkamali. Sa reporting, hindi ko alam kung may pagkakamali ako doon. Pero reporting as a leader, as a manager, siguro kulang pa yung presentation ko. Kasi more on basics lang talaga yung ginawa ko. Kasi yun lang din yung alam ko na kayang mahabol nung grupo ko. Kasi, to be honest guys, hindi naman lahat nakapagtapos. Hindi lahat nakatungtong sa level ng kolehiyo. So ako, kung saan at kung ano yung naiintindihan mo, yun ang gagawin ko presentation. Then, yung mga managers, which is yan, sabihin na natin iba yan nakapag-aral, matataas sa pinag-aralan, kailangan ng presentation ko pang level nila, which is yun yung hindi ko pa nakikita sa sarili ko na kaya ko ba, 'di ba? So yun yung iniisip ko sa sarili ko kung bakit ako yung naibaba sa posisyon. Pero at the end of the day, ang sabi naman sa akin, yun nga, nag-start ako as a leader dyan, na nag-manage ng grupo, na walang nag-assist. By this time, dahil meron na akong manager, siya ang magte-train sa akin na ma-observe ko kung paano ba ang talagang dapat na leader o manager. So yun, tingnan natin guys kung anong mangyayari sa akin. And may pinangako naman sa akin na allowance, which is sana noon pa, 'di ba? Na yung sahod ko, yung allowance ko, tugma dun sa kung ano yung position ko. Pero syempre, hindi naman lahat nagkakaroon ng allowance. So thankful ako kahit na yun yung allowance na nakuha ko, na kahit hindi siya pang manager. So yun, ayoko mag-complain kasi sinabi ko na rin yun sa general manager namin na okay ako kasi hindi pa ako lumalabas, pero sana if nasa labas na ako, sana madagdagan, sana magkasya yung panggastos ko. Kasi isang taxi lang yan papunta, yung pauwi wala ano, sa layo na pinupuntahan ko. So yun, hindi kasi ako dikit dun sa taas. Kung ano yung maibigay sa akin, okay. Hindi ako nagrereklamo. Thankful ako dahil nagkaroon ako kaysa naman sa wala. So, yung nare-receive ko ngayon as is pa din, yun ang hindi tinanggal sa akin, as is pa din. Yung allowance ko, titingnan kung madadagdagan kasi for approval daw yun, sabi. Then, next, ang bumaba lang sa akin yung position ko, pero yung computation nung nakukuha ko, same pa din. So, yun. Tingnan natin guys, by June 3, tingnan natin yung cut-off, no? Kung may improvement. Then, kung wala, kailangan kong mag-ready para sa sarili ko. Kailangan kong tingnan. Kasi mamaya ako lang yung naghihirap dun sa posisyon na yon. Tapos, itong isang mando lang ng mando. Ganun. Lahat ng papuri na sa kanya. Paano naman yung hirap ko? 'Di ba? May contribution din naman ako sa part na yun. So, tingnan natin kung ano yung magiging flow by next week na. So, yun lang. Mixed emotion ngayon, pero alam ko si daddy, sabi naman niya sa akin, kung nahihirapan na ako, umalis na ako sa pwesto ko. Kasi, yung pressure nandoon. Kung hindi mo kaya, umalis ka dyan sa pwesto mo. So, ngayon, ito na yung sign. Wala na ako sa pwesto. Pinaka last ko na is, ito na. Hanggang katapusan na lang ako ng May na nasa position. Then, after nito, demote na ako. So, tingnan natin kung kakayanin niya yung hinandle ko. Kaso unfair yun eh. Kasi yung mga online, ako yung nagtiyaga na matutong mag-isa. Tapos darating siya, tuturo ko, ganun-ganun lang. Tapos ako, natuto ako, kung hindi pa ako magkakamali, hindi ko pa alam kung
paano ko maitatama yung sarili ko. Ganun ako, guys. Trial and error lahat. Hanggang sa nagamay ko siya. Tapos sa isang pitik lang, ako pa yung magti-train. Ako yung magtuturo. Unfair siya sa akin, pero kailangan. Hinanda ko na rin yung sarili ko para dito. So yun, ang sabi naman, nagkakaroon pa ulit na isang group. Manager pa din ako. Pero, ayoko nang umasa kasi alam ko na sa bawat araw na may pupunta doon sa kanya, doon sa taas, yung pinaka nasa posisyon, araw-araw ako sinisiraan. Yung mga magaganda kong nagawa, hindi niya yun naaalala. Mas tumatatak sa kanya yung isang pagkakamali mo. Mas in short, mas nakikinig siya dun sa mga taong nakadikit sa kanya. Yun. Pero, iniisip ko okay na rin na na-demote ako kasi hindi na ako mag-iisip na kailangan mo to. Kailangan targetin mo to. Ito pa. Bakit nawala si ganito? Bakit si company ganito hindi na umu-order? Bakit si company ganito nandoon na? Yung mga sermon, hindi ko na siya masasalo. Isipin ko na lang, assistant na ako. Assistant manager na ako. Ay, hindi. Okay na. Assistant na lang ako. So, yun. If ever na may madagdag na tao sa amin, yun yung magiging secretary. Sa ngayon, ako yung nandiyan sa posisyon na multitask. Assistant manager, secretary. Ganon. Assistant ako. Ako yung naghirap ng 4 na taon. Ako yung nawala sa pwesto. Nasakit siya. Pero, okay na rin yun kasi baka may mga kailangan akong matutunan pa para maging better ako sa mga susunod na i-handle ko. Pero thankful ako kasi napunta ako sa posisyon na manager. Buhay ang dati ko. Nakita niya ako sa posisyon ko. Tapos may basbas naman niya na kapag nahirapan na ako, umalis na ako sa pwesto ko. Kasi alam niya lahat ng pressure nandun. So yun, pero ilalaban ko pa rin yung position ko para may balik sa akin. Papakita ko na kaya ko mag-handle, kaya ko. So yun lang, naglabas lang ako ng emotions dahil pagdating ng June, tignan natin kung may ma-update pa ako sa inyo. Then, yung mga paperworks ko, yung table ko, nililinis ko na. So, yun lang. Para maluwag yung mga gagalawan ko. Tapos, yung mga papel, ayan. Sinisave ko na yung mga ibang docs para wala masyadong papel doon sa table ko. So, yun lang, guys. See you next week. Bye!